May isang beses na nagalit sa akin yung delivery rider. At nung nagkita na kami para kunin yung pinadeliver ko, na-weirduhan ako kasi kakaiba yung tingin niya sa akin. Story time. Naniniwala ako na wag niyong gagalitin yung mga taong humahawak ng pagkain. Kasi baka mamaya, may gawin sila doon sa kakainin ninyo. Nangyari to sa akin last week nung nag-aasikaso ako ng bagong condo unit. Ang dami talagang inaayos noon at sobrang stress ako. Ang mas malupit pa dito, mas lalo akong na-stress dahil dun sa delivery ng pagkain. Gutom na ako noon, so umorder ako ng 1-piece chicken. Dahil alam ko na maliit lang yung manok dito sa kainan na to, umorder pa ako ng spaghetti, ng burger, tsaka ng iba pang pagkain. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow i-follow nyo na ako. So habang ginagawa ko yung mga kailangan kong gawin, hinihintay ko na lang yung message sa akin ng delivery rider na nasa lobby na siya. Kahit mga nasa 30 plus floor ako noon, naisip ko na mabilis lang naman ako makakababa kasi madami naman yung elevator. Natanggap ko yung message ng rider. Sabi niya, nasa lobby na raw siya. Tapos naisip ko pa na magtapon ng basura sa basement. Kasi nga, at the back of my mind, mabilis lang naman ako makakababa. At doon ako nagkamali. For some reason, ang daming bumababa that time sa elevator. Parang halos bawat every 2 floors, bumubukas yung pintuan. Ang malala pa nito, walang signal sa elevator kaya hindi ko ma-text yung rider. At that point, stress na talaga ako noon kasi ayokong pinaghihintay yung mga delivery riders. Bawat oras kasi sa kanila, katumbas nun yung pera. And at the same time, ayoko talaga na nalilate. Eh di ba nga may dala pa akong basura. So tinapon ko muna yun sa basement tapos tinakbo ko na papunta dun sa lobby. Lumalabas na yung mga text message ng rider. Sabi niya, kanina pa ako dito, bakit hindi kayo nagre-reply? Ang tagal ko nang naghihintay. Ramdam ko na talaga yung galit niya eh. Pero syempre, hindi ko naman siya masisi. Baka at that point, iniisip niya na scammer ako tapos hindi ko babayaran yung pagkain na in-order ko. So habang tumatakbo, tinetext ko na siya. Sorry po, papunta na ako, malapit na. From afar, nakita na niya ako na tumatakbo. Tapos dito ako na-weirduhan. Kasi pagtingin ko sa mukha niya, nakangiti siya. Ang weird talaga nun, niisip ko, dinuraan kaya niya yung pagkain ko. Paglapit ko, sorry talaga ako ng sorry sa kanya. Pero siya, nakangiti pa rin. Biglang sabi niya sa akin, Sir, pinapanood ko po yung videos niyo sa TikTok. Naka-follow po ako sa inyo. Kaya pala siya nakangiti kasi pina-follow niya ako sa TikTok. Hindi raw niya alam na ako yon dahil iba yung ginagamit kong pangalan dun sa delivery app. Okay naman yung pagkain ko, safe naman siya. Pero hiyang-hiya talaga ako kay Kuya Rider. Kaya nagbigay na lang ako ng tip. Tapos nag-selfie kami.